Ating himayin ho mga kababayan, itong ika-12 araw ng paglilitis laban po kay BP Sara Duterte at dito po ay sabihin natin na nag-focus o nagtuon po dito po sa mga safe houses, signatures at yung mga yung mga aligasyon na talagang gustong patunayan po ng prosecution na nagkaroon po ng maling paggamit dito po sa pondo. Pero dito ho mga kababayan ay lumilitaw na tila nabawasan po yung kredibilidad ng testigo ho ng depensa na ito pong si yung dating state auditor na si Roderick Wamil. Siya po ang sinasabing nag-audit dito po kay sa confidential funds ni BP Sara Duterte. At kasi kahapon ay may binabanggit itong si Wamil na ang sabi ho niya ay tanging si BP Sara Duterte lamang daw po ang vice presidente na meron daw pong confidential funds. Pero hindi pala ho ito totoo. Dahil sa panahon po ni nooy BP Vice President Jejomar Binay ay meron din pala ho siya at may naipakitang dokumento. So lumilitaw na parang itong si Roderick Wamil parang napag-initan lang ho o talagang ho ba ito, napag-utusan na itong confidential funds lamang ni BP Sara Duterte ang pagtuunan ng pansin. Kasi bilang isang COA auditor, dapat lahat lahat po ng mga ahensya o baka sa kanya lang naka-assign ito hong kay BP Sara Duterte o sa Office of the Vice President at maging sa Department of Education. Kasi kung kasama ho yung departamento, yung sa DepEd, dapat ho lahat po ng mga departamento. Di ba? Kasi may mga report na marami rin ho mga confidential funds, di ba? Ang iba't ibang mga departamento o mga miyembro po ng gabinete. Pero dito ho mga kababayan ay nabisto ho itong si Roderick Wamil na hindi po siya nagsasabi ng totoo. Nabisto siya ni Attorney Michael Powa at noong panahon ho ni BP Jejomar Binay, meron pala siyang confidential funds. Tingnan ho natin at sulyapan ho natin, pahapyaw, ito hong ginawang cross-examination ni Attorney Powa dito po kay Wamil at para mabigyan lang, maikli lang ho ito at i-discuss natin itong usaping ito. Naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICPAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? 20... We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. yes po, nasa ICPAO na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because
Yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as Exhibit for the Defense D-1-167-DE. -OVP. Let it be so marked. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly Maybe do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect should the counsel for the panel of prosecutors. Medyo malabo. so desire. I can give you photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President. Noted. Okay, yan po, napakinggan nyo ho. At kasi September 2014, nang mapunta ho ito sa Commission on Audit, ito pong si Wamil, ang sabi niya ay doon lang ho siya nagsimula, no, na magsagawa po ng mga investigasyon at pag-audit. Pero lumilitaw ho sa nakuhang dokumento ni Attorney Powa na December 2014, so September siya pumasok. December, hindi niya nakita. So talaga mukhang, ewan ko lang ho kung pinagtuunan lang ng pansin ito hong kay BP Sara Duterte o kung ano man. Pero dito ho, bukod ho dyan mga kababayan, so at least ngayon nalaman na, no? Kahapon at hanggang ngayong araw na ito, yung mga headlines ho mga kababayan talagang antindi ho na tanging si BP Sara Duterte lang ho ang sinasabi na nagkaroon po ng confidential funds sa mga vice presidente. Yung pala kay BP Jojo Binay, meron din pala. Yun ho. So, parang dito, nabawasan po yung kredibilidad nitong si Wamil na testigo po ng prosecution. At bukod ho dyan, mga kababayan, ay ito ho, ay napag-usapan din yung ano, no? Yung sa 11 days na paggasta dito sa confidential funds kasi eto naitanong ko siya at tinanong kung meron hubang provision dito po sa joint circular na nagbabawal na quarterly cash advance within 60 days tapos yung tinanong wala naman daw pala ang kanyang sagot at so ito hong 11-day expenditure ni BP Sara Duterte yung kanyang opisina lumilitaw ho na hindi rin po bawal. So, yun ho, kaya nga ikinatwira niya na hindi raw po nila nga isinama sa kanilang findings na 11 araw lang ho ginasta ito hong confidential funds. So, dito ho mga kababayan, napakarami ho ng mga issue na pinag-uusapan. Pero dito ho, lumilitaw na ito hong pag-audit po ng COA. Yung kanilang puro presumption. Ano ho ba ibig siya ng presumption at yung parang akala o parang so hindi pa talaga sigurado dahil sa dapat dito ho ay mapatunayan na talagang yung nangyari diyan po sa pondo ng OVP at ng DepEd ay talaga ho bang nagkaroon ba ng misuse, appropriation at, di ba, para masabi na kung saan talagang meron nalabag ito hong si BP Sara Duterte, yung kanyang opisina. Di po ba? Kapag ganyan ho, lumilitaw ho na hindi pa ho pinal
yung findings at kahit na naglabas pa ho ng notice of disallowance ang Commission on Audit, hindi ho kagad basta-basta na kumbaga sa maipatutupad ho yan dahil sa kinakailangan, pwede pa ho siyang mag-motion for reconsideration mismo sa Commission on Audit. Tapos ay bukod ho dyan, mga kababayan, ay pwede rin ho na sumampa o magpetisyon sa Korte Suprema ang itong si BP Sara Duterte. Yun ho, ibig sabihin talagang antayin muna dapat ng impeachment court. Yung 'di ba, yung kung magkakaroon po ng pinalhatol dito po sa kaso ho kay BP Sara Duterte. So, yun ho, ibig sabihin, wala pa hong pinal, napakahaba pa. At lilito ho na parang hilaw pa. Hilaw pa ho, ito hong kaso na isinampa laban kay BP Duterte. Di ba? At, wala, talagang, kumbaga sana, minadali ho Di ba? Bagamat sa ngayon, yung katulad ho itong kay Wamil, nag-recommend lang naman sila at siyempre, yung commission mismo, sila po ang naglabas ng desisyon. So, bagamat ang sabi ho, yung COA mismo ay naglabas daw sila ng notices of disallowance kay BP Sara Duterte at yun ho, nag-uutos na ibalik ang nasabing pondo due to insufficient documentation and improper expenses. O yun ho, mga kababayan. So, nagkaroon po ng gano'n ho, madalas nakakarinig tayo na may mga opisyal ng gobyerno na inisyuhan po ng notice of disallowance, pinabalik ko yan sa isang opisyal kung ano man yung budget na yon, pero hindi ho yung ganun literal na kapag ibabalik kasi pwede pa ho habulin, magmosyon mismo sa COA o kung hindi na po pinagbigyan ay pwedeng umakyat sa Korte Suprema. So matagal ho ito. Matagal na panahon. Mahina mga 5 taon hanggang 10 taon pa ho yan bago maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema. Di po ba? So, ibig sabihin, so wala pa ho tayo pinag-uusapan dito na paglabago at sabihin natin na impeachable o para makasuhan itong si BP Sara Duterte. Di po ba? Yan, lumalabas sa paliwanag mismo at dito sa day 12 ng impeachment trial dito po sa kaso ni BP Sara Duterte. So kayo ho mga kababayan at talagang dito ho ay makikita nyo yung galawan ng prosecution na kung saan ay parang gusto lang hong isiksik ko sa utak ko sa isipan ng mamayan ng mga Pilipino na talagang inabuso ho at ewan ko lang, wala naman may ipapakita na ibinulsa ho nilustay itong confidential funds. Kasi may mga ebidensya, may mga di ba, niliquid ito bagamat sabi natin insufficient, kulang, pero hindi ho ito sapat na basihan para sabihin na nagkasala na ho. Di po ba? So pwede pa hong umabot sa Supreme Court. Dapat ho ang ginawa ho ng mga nagnanais po na pa-impeach si BP Sara, dapat ay ipinusunin nila muna sa Supreme Court hanggang sa mahatulan, at kapag nahatulan na yun nga nagkaroon po ng ng maling paggamit ng pondo, impeachable offense na po yun, di po ba? Okay, so kayo po ano masasabi niyo rito sa day 12 po ng ng impeachment trial at dito ho mukhang patuloy na mukhang mahihina ho yung mga nailalabas ho na mga testigo ho ng prosecution. At dito ho mga kababayan, itong dating COA auditor, sabi niya ho tanging si BP Sara Duterte lang daw ho ang may confidential funds. Yung pala lumitaw, meron din pala itong si dating BP Jojo Binay.
O sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe sa mga bago lang po at sundan niyo rin po yung aking Facebook page, ka Eli Saludar, at ang aking Facebook account na rin na Eli Saludar. So mag-aantabay pa rin tayo sa pagkapatuloy nitong impeachment trial at kasi Lunes hanggang Miyerkules sa loob po ng isang linggo isinasagawa yung paglilitis at aabangan natin dahil sa ikatlong araw Miyerkules ay August 5 ay bibigyan naman ng pagkakataon yung mga senator judges na makapagtanong at dito sa testigo ng prosecution na si Roderick Wamil na siya pong nag-audit dito po sa confidential funds ni BP Sara Duterte. At abangan natin, alam niyo naman sa mga senator judges, depende sa mga nagtatanong at yung ibang mga tanong parang may depende sa gustong ipaabot sa sa kaisipan po ng publiko, di po ba? At depende siyempre kung saan po sila kumakampi. Okay, sige, yan lang po mga kababayan at magpatuloy lang ho kayo na sumubaybay dito po sa ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.